Please stand with me and turn your Bible in the book of 1 Kings chapter 19. 1 Kings chapter 19, dito po natin kukuhanin ang ating pag-aaral. At nais ko lang pong basahin ang ilang verse from verse 1 to verse 4. This is the story of Elijah. One of the greatest prophet of God. He performed such many miracles. But let's see how in the Word, this prophet became so much discouraged and how seasons of life changed his situation. 1 King chapter 19, and I'll be reading in Tagalog. Subaybayan niyo po sa wikang English. Sabi po sa verse 19, sinabi ni Aring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung papaano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin na sana ako ng mga Diyos kung hindi ko magagawa sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Ibig sabihin po, may pagtatangka sa buhay ni Elias na kung saan kung papaanong napatay ang mga propeta ni Balaam, ay gayon din ang gagawin dito kay Elias. Verse 3, nang dahil doon, natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Juda, kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan, and in verse 4, at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, mabuti pang mamatay na lamang ako. Our subject matter this morning is entitled Discouragement. Dealing with life's breaking point sa ating buhay, tulad ni Elijah, maaaring minsan, we reach our breaking point. Shall we go to the Lord in prayer? Lord Heavenly Father, this morning, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpupuri sa inyong pangalan. Lord, totoo po, na bagamat ang aming mga sitwasyon ay hindi namin maunawaan, but we'll still believe in Romans 8:28 that all things work together for good to them that love God, to them that are called according to your purpose. Lord, sa umaga pong ito, una sa lahat, nais po naming magpasalamat, anuman ang sitwasyon, salamat sapagkat meron pa rin kaming buhay. At meron pang kinabukasan, we still have our living hope. Lord, salamat po kung anuman ang season na meron kami ngayon. Kung kami man ay nasa winter season, we were overwhelmed with blessings, with strength. Salamat, Panginoon. Kung kami man, Panginoon, ay nasa spring season, we want to start again. Samahan niyo po kami. Kung kami man ay summer season, kami ay napapagod, kami man, Panginoon, ay nagtatrabaho, kami man, Panginoon, ay nahihirapan, tulungan niyo po ang bawat isa. Probably we've been to our rainy season. Ito yung mga panahon na kami tinatamad na. Ito yung mga panahon na kung saan kami nanlalamig. Or probably we are on our fall season, falling apart. Lord, gamitin niyo po ang mensaheng ito sa umagang ito. Maaring Panginoon, wala kami sa sitwasyong ito, but one time in our life, we will face discouragement. Not just discouragement, but we will face the end of our rope. We will face our breaking point. Truly, Lord, ang pangako niyo sa amin ay hindi buhay na perpekto sa lupang ito. Hindi buhay na walang problema. Hindi buhay na walang karamdaman. Pero Lord, nais naming balikan ang inyong pangako. Ang pangako niyo that you will never leave us nor forsake us. Lord, sustain our faith. Nawa, Panginoon, ay sapatan niyo kami, hindi lamang ng mga pisikal na pangangailangan, sapatan niyo ang aming kaluluwa so that we will stand strong, stand firm in times of battles of life. Sa mga bisita na naririto sa umagang ito, nawa, Panginoon, buksan niyo ang kanilang puso. Kilalanin kayo bilang aming tagapagligtas, bilang hindi lamang nagbibigay ng ayudang material, hindi lamang nagbibigay ng protection sa aming mga pisikal na buhay, kundi kayo ang nagbibigay ng kaligtasan na walang sino man, Panginoon,
sa lupang ito ang makapagbibigay. Dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito, that may you accomplish your divine plan, na maaring kami, Panginoon, ay malungkot, pero nawa, Panginoon, sa paglabas namin, nagkaroon kami ng bagong hamon, nagkaroon kami ng bagong pag-asa. Nawa, Panginoon, ay hindi lang kami maging hearers of the Word of God, kundi claimers and doers, na ito po ay aming titindigan, that every time the devil whispers in our mind, maalala po namin ang mensaheng ito, kung paanong si Elijah, he been once in his desperate point, pero salamat, Panginoon, sapagkat kayo po ang muling nagbangon sa kanyang buhay. Muli, Panginoon, sa umagang ito, kami nagpupuri, nagpapasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. You can be seated in the presence of God. Discouragement. We often hear and preach about discouragement, sapagkat we believe that all Scripture is given by inspiration of God, profitable for doctrine, for correction, for reproof, and even for comfort. Ang salita po ng Diyos ang nagbibigay kalakasan sa atin. But this message is something that fits in every season, kaya po nauulit ang mga mensahe na kung saan tayo po ay nangangailangan ng kalakasan, sapagkat there will be seasons in our life that we are strong, pero maraming pagkakataon sa buhay natin na tayo ay nanghihina pa rin. Because like Elijah, one day it may change our season. In one season, we can see Elijah, bago po natin basahin yung ating context kanina, in the previous season of his life or chapter, napakaraming victory sa buhay po ni Elijah. There was drought, or sabihin nating El Nino, tagtuyot sa kanilang lugar for 3.5 years. Wala pong makapagpaulan, but through Elijah and through the power of God, nagawa po nilang paulanin. So it's a victory for Elijah. Before this chapter, makikita po natin na kung saan there's a battle between gods. Ang Diyos ni si Baalam at ang Diyos ng Israelita ni Jacob, or walang iba kung ang ating Diyos mismo. Sino ang makapagpapababa ng apoy? At nung mangyari po ang panahong yon, nangyari po na si mismong si Elijah sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon ay napababa niya ang apoy at namatay po ang mga propeta ni Baalam. It is a season of winter. It is a season of victory. Pero pagkatapos po ng lahat nun, there was a sudden change. Nabalitaan po ni Jezebel, ang asawa ng haring si Ahab, ang ginawa po nitong si Elias, at nagkaroon ng pagtatangka sa kanyang buhay, na kung papaanong namatay or pinatay mo ang mga propeta ni Baalam, gayon din ang gagawin ko sa iyo. So from victory, from faith to fear, nagbago po ang season ng buhay po ni Elijah. But on what we read, there's the sudden change in his life. You know what I realize in our life? Sudden change in life might happen anytime. Yung bang ang saya-saya mo ngayon pero hindi mo alam kung ano ang pwedeng dumating sa araw ng bukas. Yung pwedeng malakas ngayon, kung iniisip natin na ang pwede lamang manghina ay yung may mga karamdaman ngayon, may mga nababalitaan tayo na mas malakas pa pero siya ang nauna. May mga nababalitaan tayo na siya yung masaya, siya yung matagumpay, pero bigla na lang gumuho ang lahat. It can happen. A sudden season change in our life. Because our emotions and our feelings are not the same always. So does our situation. Every day, we can be happy now, but we can be discouraged tomorrow. Discouragement is one of the tools of the enemy to defeat us. The devil is like a roaring lion, seeking whom he may devour. He wants to steal, to kill, and to destroy each one of us. And even the most gifted and strong men of God have experienced discouragement, not just from season, but from time to time. Dumaranas po tayo. Discouragement is a part and parcel of every believers of Christ. As born-again believers, we are no longer blinded. Our eyes have been opened, namulat na tayo sa katotohanan na talagang hindi pala ibig sabihin mananampalataya ka, ay exempted ka na sa problema. And although this may be a wonderful experience, iniisip natin na pag tayo ay may mga problema, ito yung pagkakataon na tayo ay lumago, ito yung pagkakataon na tayo ay lumapit sa Panginoon, ito yung pagkakataon na tayo binabago ng Diyos. Although it may seem a wonderful experience, but it can also leave us with heaviness, mabigat. And as we witness the things that are happening around us in the world, kaya mga kapatid,
we will talk about discouragement this morning. First, three things I'd like to share. I'd like to share the rank or degree, yung level of discouragement, the reason for discouragement, at kung matatapos natin, the remedy for discouragement. First, let us assess ourselves. What is the rank or the level of our discouragement? May tatlo pong rank or masabi nating level ang discouragement that we can say na maaring pwede mong pagdaanan or naririto ko ngayon sa mga punto ng ating buhay. Unang-una pong discouragement ay yung tinatawag nating mild discouragement. Mild discouragement. Lagi nating naririnig, mild stroke. Pag mild stroke, medyo nakakagalaw pa, nakakakilos pa. Pag sinabi nating mild discouragement, ito yung meron kang dinadamdam, may problema ka, may bigat sa iyong puso, pero hindi mahahalata. Okay? Kaya mong dalhin. Nakakatawa ka pa, tuloy-tuloy ka pa rin sa buhay. Kumbaga, that's part of life. Talagang may problema, may discouragement, pero hindi mo siya makikita. Kung titingnan mo ang iyong asawa, minsan hindi mo alam, meron na palang mild discouragement, parang yung mild stroke. Minsan hindi alam nung nagkaroon na, kasi mild pa lamang minsan. Ganun din. And I know, most of us, maaring katabi mo, maaring ngumingiti, maaring nakakapagpatuloy pa sa ministry, maaring nagtatrabaho, nakakaawit dito, nagpupuri sa Panginoon, but somehow, meron na palang mild discouragement, may dinadala ng taglay sa kanyang buhay. Katulad po ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, maaring siya maraming discouragement, bagamat kung tutuusin, hindi mild, mabigat, but for him, ang laging iniiwan sa atin ni Apostol Pablo, tayo ay magalak, rejoice evermore. Pero may problema yon, hindi nahahalata sa buhay ni Apostol Pablo, pero may problema siya. At maaring marami po sa atin na nagpo-fall dito, meron tayong mga dinadala, pero sabi nga ng ating pastor, tuloy pa rin ang bangi, kahit basa ang bunot. Anong ibig sabihin nun? Sa mga hindi nakakaintindi, kahit daw po basa ang bunot, ay tuloy ang hipan. Okay? Sisindirin yan. Tuloy pa rin. Nagpapatuloy tayo. That is what we call mild discouragement. Hindi natin ito masyadong napapansin, pero meron na palang dinadalang problema. After mild discouragement, maaring nandito na po tayo sa stage na ito, ito yung tinatawag nating strong discouragement. Okay? Strong discouragement, ito po yung panahon na kung saan, nung una na itatago mo pa. Sa pagkakataong ito, unti-unti nang nare-reveal by your words, by your works, by your behavior, by your attitude, nahahalata na. Minsan sa inyong mga asawa, alam niyo may problema yan, mild lang. Pero minsan bakit nagbabago? Umiinit ang ulo. Bakit ganito ang kanyang attitude ngayon? Bakit parang matamlay siya ngayon? Pilit mong tinatago, especially kung ikaw ay lalaki, kung ikaw ay father, kung ikaw yung strong sa inyong pamilya, pinipilit natin to, pero sa pagkakataong ito, hayag na. Hindi mo na maitago ang iyong kahinaan. Talagang meron talagang discouragement. Medyo strong na po ito. Tinatamaan na tayo, and we can see that in the life of David. Kung si Apostol Pablo, very positive pa rin. Kay David po, maraming beses na siya tumawag na sa Panginoon, umiyak na siya sa Panginoon. At ito ay very obvious sa kanya pong mga galaw, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga kilos, at sa kanyang pananampalataya. Strong discouragement. Pero kung merong strong discouragement, ang pinakang layunin po ng dyablo ay magkaroon tayo ng tinatawag na disability discouragement. Not just to steal, mild, not just to kill, strong, but to destroy, or yung tinatawag na disabling discouragement. Ano po yung disabling discouragement? Ito po yung ikaw ay napaparalyze na, not just physically, kundi hindi ka lamang naapektuhan, hindi lamang nahalata sa iyong buhay, maraming mga tagpo sa iyong buhay ang pinatigil na ng dyablo. Disable ka, you're been paralyzed, hindi ka na talaga makapagtrabaho, you isolate yourself, nasa higaan ka na lang, talagang dinamdam mo ang problema, ang discouragement, parang nawala na yung desire mo, parang ang hirap mangarap, wala kang vision, to the point na you are in despair, to death. Sabi nga po dito ni Elijah, Yahweh, kunin niyo na po ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong ako'y mamatay na, disabling. Ito po ang pinakamahirap na tagpo sa ating buhay. And probably, if we will rank ourselves, maaring alinman sa kategoring ito ang nagpo-fall tayo. You may have a mild discouragement,
Maaring ngayon ay strong discouragement, nahahalata na sa iyong buhay, and probably, if you are not here, or nandito ka pa rin, maraming tagpo sa iyong buhay na napansin mo, you are disabled. Parang hindi ka makakilos. Ang hirap mangarap, ang hirap bumalik sa spring season sapagkat the devil already disabled you. Now, after we assess the rank or the degree, the level of our discouragement, let's go to number 2. What are the reasons for discouragement? But before that, by the way, yung level of discouragement depends on our level of tolerance. Meron tayong tinatawag na pain tolerance. Diba? Sabi nung iba, mas matindi daw ang pain tolerance ng babae sa physical pain. Okay, siguro nga, sample na lamang ay yung pag nanganganak. Okay, pag nanganganak, kabaligtaran ng sa lalaki na pagtutuli, pero mas maraming takot magpatuli. Pero ang mga babae, no choice, talagang yan, pagdating sa pain, excruciating pain, pinakang mahirap na pain daw pag nagle-labor, depende sa tolerance mo ng pain. Katulad kay Apostol Pablo, ang bigat-bigat ng pinagdaanan niya, nakulong siya, may shipwreck, binato-bato siya, pero para sa kanya, kaya pa niya. It depends upon the tolerance of our pain. And our tolerance is what we are made of. Nakadepende yan kung saan tayo gawa, kung ano ang meron sa atin. Diba? Parang yung mga sasakyan, depende kung kaya niyang tawidin yung baha. Depende kung saan gawa, anong makina, anong gulong, anong size. Yung ating tolerance to face problems of life depends. It depends on what you are made of. Hindi lamang physically na malakas ka sapagkat maraming malakas, emotionally weak. Hindi lamang emotionally, pero nakadepende rin po ito sa kung saan ka gawa. And bilang mananampalataya, we are not just created by God, but we are children of God. Tayo po ay gawa sa wangis ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, greater is He that is in you than in the world. Meron pong pagkakataong ganon na maaaring we are built in Christ, yet minsan, tinatablan pa rin tayo. We quench the Holy Spirit na kung saan, kahit tayo sabihin natin may Kristo sa puso, may banal na Espiritu, mananampalataya, pero parang bumababa yung ating discouragement tolerance. Alam niyo what is hard in problems? What is hard in discouragement? What is hard in tolerance? Hindi lang yung heaviness, hindi lamang yung magnitude of pain, kundi yung duration of pain. Ang mahirap sa problema, hindi lang yung ambigat ng problema niya, kundi gaano katagal yung problema niya. Diba? For example, pag may mga operasyon na maiksi lamang at kukunti ang anesthesia, kung yan ay mga minor operation, 30 minutes lang, medyo masakit. Pero ibang bagay yung 6 na oras kang inooperahan. Or let's say, naranasan nyo na ba minsan na kayo ay mapasok? Yung mga bata, di ba, linalaro pa natin yung apoy, patagalan, o 2 seconds, 3 seconds. Masakit yon. May tolerance ka, kaya mo. Pero, tanungin natin kung 1 minuto na, iinda ka na, aaray ka na. Di ba? Sa init ng araw, magbilad kayo dyan. Kaya nyo pa ng 2 minuto, 3 minuto. Pero 10 minuto, may stroke na tayo. Because hindi lamang pinag-uusapan dito ang bigat ng problema niya, ang bigat ng problema ko. Ang tanong, gaano katagal mo nang bit-bit ang problema mo? Kung ikaw ay may pasan-pasan na bag na napakabigat, kung ikaw ay malapit lang ang pupuntahan, okay lang. Pero kung malayo at maghapon ka maglalakad, napakabigat na pasanin yan. Ganyan ang problema minsan. Hindi lamang pinag-uusapan yung bigat, pero gaano katagal mong dadalhin ang problema. And most of the times, dun matetest yung ating tolerance. Example, in the wilderness, it took 40 years for them to carry that discouragement and problem. Ang tagal nun. Nung Moses ay pumunta sa isang bundok upang makipag-usap sa Panginoon, ang tagal niyang bumaba. Kaya ang mga tao gumawa ng Diyos-Diyosan. At sometimes, may mga moment tayong gano'n at sa sobrang tagal, nagbabago ang ating pananampalataya, nagbabago ang ating ugali, nagbabago ang ating tolerance. Noong una, enduring pa, pero noong mga pahuli, parang hindi natin kaya. Kung merong seasons of wilderness na napakatagal, meron din namang humaharap tayo sa problema like the Red Sea. Ano po yung Red Sea? Yung Red Sea, nung sila po ay napunta sa dagat,
At nung nakita nila na wala nang tatawiran, may bundok sa tagiliran, merong mga kalaban sa likod at may dagat sa harapan, it seems the end of the rope, ang bigat ng problema. Aabutan sila, mamamatay. Pero ang bilis din naman ng tugon ng Diyos, hinawi agad yung dagat para sila ay makatawid. May mga ganong season na ang bigat ng problema mo, pero ang bilis din naman hinawi ng Diyos ang problema mo. But how about when you are facing the 40 years of wilderness? How about you are dealing this problem, this discouragement for a very long time? Ang tagal na ng problema mo sa pamilya, ang tagal na ng pagbangon mo sa finances, ang tagal na ng iyong pinapangarap na trabaho, wala pa rin. Ang tagal na ng iyong karamdaman, hindi ka pa rin gumagaling. Dun talaga matetes ang ating strength and tolerance, our faith and what we are built for. Remember that our tolerance and strength will be tested when we face not just problem, not just wilderness, not just Red Sea, when we face prolonged wilderness of our life. Meron ba tayong mga ganung tagpo sa ating buhay? Na yes, minsan nagkaroon ako ng financial problem pero na-solve after a month, after a weeks. Pero minsan ito, ang haba na nito, ang tagal na nito, hindi ako makabangon. Yung aking nararamdamang sakit hanggang ngayon, masakit pa rin. Yung aking problema sa aking asawa, sa aking pamilya, Lord, hindi pinag-uusapan yung problema. Ang tanong, hanggang kailan ba to? Kaya nga ang tanong, how long will your faith last? Diba? Parang yung ever ready, hanggang saan tatagal ang life mo? Hanggang saan tatagal ang energy mo? And it will show what you are built of. Matagalan ang problema minsan. Matagalan ang mga pagsubok. And our life is not just a 100-meter run, it's a marathon. It's a long run of different seasons of life. Kaya sa buhay pong ito mga kapatid, kailangan nauunawaan natin ang discouragement. Now, let's talk about the reasons for discouragement. Maraming paraan bakit tayo nadi-discourage, but let us look on the life of Elias or Elijah. How a man of God, a very strong man of God, a faithful man of God, a victorious man of God, fall into the trap of discouragement of Satan. Sapagkat tayo rin po, pwedeng mangyari to. Reasons for discouragement sa buhay po ni Elijah. Una-una, mababasa po natin yan sa verse 1 to 3. Okay, 1 King chapter 19, verses 1 to 3. Basahin po natin sa wikang English, sabay-sabay. Open your Bible on verse 1 to 3. Chapter 19. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and with how he had slain the prophet with the sword. Then Jezebel sent messenger unto Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also, if not make thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. And when he saw that he arose, and went for his life, and came to Beersheba, which belonged to Judah, and his life, and left his servant there. And left his servant there. In other version, we can see that yung natakot si Elijah, or sa Tagalog, nung binasa natin kanina, at natakot si Elijah. Number 1, reasons for our discouragement is fear. Takot. Dito po nagsimula lahat. From being victorious, from being faithful, to fear. Nagsimulang matakot si Elijah. Alam niyo po, ang discouragement, it came from a root word or a French word, discourager, which comes from the word des, meaning to take away, and courage or courage, which means strength. Sa madaling salita, pag sinabing discourage, it is to take away your strength. Tatagtagin ang iyong lakas ng loob, and that is fear. At pag tayo po ay may takot, pag mayroong mga problema sa buhay, dalawa lamang po ang pwedeng response ng isang tao. Meron tayong tinatawag na fight or flight response. Lalabanan ko ba? Ina-assess natin, kaya ko ba to? O tatakbo ako kasi natatakot na ako? When our life, when our mind, our body, and even our soul assess that it has no ability to overcome that problem or situations, either we will fight or we will flight.
At pag nakita ng iyong puso, nakita ng iyong isip, ng iyong katawan na hindi ko kaya itong problemang ito, doon po papasok yung fear sa ating buhay. May mga pagkakataon na may mga problema, pero hindi tayo natatakot sapagkat alam natin, kaya natin yan. But when we were overwhelmed with these situations, doon papasok po yung takot sa ating buhay. What are those something that you are afraid of? Ano yung mga bagay na kinakatakutan mo? Someone or somewhere that we are fear of. Natatakot ka na papaano na lamang ang iyong mga kakainin sa mga susunod na araw. Natatakot ka kung papaanong pag-aaralin ng iyong mga anak. Natatakot ka na mawalan ka ng trabaho. Natatakot ka na maaari yung proyektong para sa iyo ay mapunta sa iba. Natatakot ka na maaring ikaw ay magkaroon ng sakit or someday, maaring sa iyong pagpapacheck up, may madiscover ka sa iyong kalusugan. Natatakot ka na maaring iwanan ka ng mahal mo sa buhay. Natatakot ka sa mga bagay-bagay. Ang dami nating mga pwedeng katakutan. At when your body, your mind, and even your soul has no ability to face that problem, dun po pumapasok yung fear sa kanyang buhay. Dun po pumapasok yung takot. First is fear. Nagsisimula ang lahat sa takot, tulad po ni Elijah. Kaya mga kapatid, makikita po natin na ang buhay talaga ay sindakan lamang. Once na ikaw ay matakot, ito po yung panahon na kung saan nakapasok na ang dyablo sa iyong buhay. Yes, there were times that it seems impossible for you, pero yun po yung talagang nais ng dyablo na ipakita sa iyo that life is impossible. Pero sabi ng Panginoon, with God, nothing is impossible. Pero sa ating buhay, may mga time na nakapasok na talaga ang dyablo, tinamaan tayo ng takot. At tandaan nyo po, sabi ko nga lagi kung sinasabi nyo, your faith and your fear cannot works together, cannot dwells together. Hindi po pwedeng magsama yan, na malakas ang loob mo, pero takot ka. Hindi pwedeng magsama yung nananampalataya ka, pero takot ka. Diba, I remember, siguro na ikwento ko na before, there was time in our high school life, na kung saan medyo malikot ang aming mga isip, no? Kami ay nag-ghost hunting. Okay, ang trip namin, ano? Ganun ang mga trip namin noon eh. Pupunta kaming sementeryo, no? Iniikot namin yan. Doon kami pumunta sa Lalod, nakakatakot doon, ano? Sa Lalod. Yung mga classmate ko, gusto yung mga spirit of the glass, mga kung ano-ano. Ako naman, hindi ako takot sa patay. At malakas ang loob nila. Sabi nila, oh, dito, kasama natin si pastor. Binibiro-biro ako eh. Takot ako sa buhay kasi baka may mga nagdadrugs doon, baka may mga nag-a-addict doon. Eh, may kasama naman akong taekwondo player na black belt. Malakas ang loob ko, ano? So, nandun sila, palibot-libot, diba? Hawak-hawak kamay. Ako yung naguguluhan. Sabi ko, anong ginagawa ng mga ito? Sabi ko, gusto ko nga rin ma-experience yan. Diba? At, nandun sila, kung ano-ano mga ginagawa, uusap-usap, nakapikit. Tapos mamaya, biglang may mga natatakot na, biglang may mga nakikita. Ako naman walang nakikita. Iniisip ko sa mga ito. Kung sa panahon ngayon, gumagawa lang ata to ng maibablog, ano? Kumbaga, wala namang nangyayari, wala namang nakikita, wala namang ano. Tapos yung isa, parang medyo nahihilo-hilo, naggagano, sabi ko, ang weird. Sabi ko, bakit ako lang? Sabi ko, sana makakita rin ako. Para meron naman akong maite-testify na talagang may multo dito, no? Pero wala eh. Hindi ako natatakot eh. Sapagkat buong pananampalataya ko, hindi ako tinatamaan ng mga takot-takot na yon or kung ano pa man. Pero sila, hindi ko alam kung nakikisabay lang yung iba or kung ano pa man. Not until yung katabi ko, yung sinasabi kong taekwondo player na black belt, abi kalalaking tao eh, biglang tumindig ang balahibo at natakot at nagyayakag ng umuwi. Eh, dahil sa kanya, dahil yun yung inaasahan kong magtatanggol sa amin, natakot na rin, nagumpisa na rin akong matakot. At kung ano-ano na rin naisip ko, at alam nyo nung ako'y natakot na kung ano-ano naisip ko, kahit mga simpleng bagay na kaluskos, ng dahon, binibigyan ko ng interpretation, mga konting lagabog or mga konting nakikita na wala naman talaga. Pero once na pumasok na yung takot, di ba? Once na nakapasok ang takot, na sindak ka sa iyong buhay, ito yung mga time that the devil already entered in your mind, nakapasok na. Pero hanggat nandyan yung pananampalataya, hanggat malakas ka, hindi pwedeng maghalo yung takot at lakas ng loob. Kaya sa ating buhay, once na ikaw ay natatakot, meron ng isang step na nagawa ang dyablo sa buhay mo. Kaya yung fear, doon po nagsimula kay Elijah eh. Natakot. Nakaka-strange nga lang. Kasi isipin, ang daming ginawa ni Elijah ang miracle sa kanyang buhay. Hindi nga siya natakot kay King Ahab. Kanino natakot si Elijah?
Kay Jezebel. Doon pa sa babae natakot. Di ba? Hindi ko alam kung talagang biblical yun, na nakakatakot ang mga babae pag nagalit, ano? Pero natakot siya kay Jezebel eh. Ibang magalit ata ang babae talaga. Natakot siya kay Jezebel. Na kung tutusin, yung mga propeta ni Baalam, nagpaulan siya ng apoy, nagpaulan siya for 3.5 years na wala. Pero dahil siya'y nasindak, inunahan siya ng sindak. Mga kapatid, ang buhay sindakan lang. Pag nasindak ka, patay ka sa buhay. Kaya sa iyong buhay, labanan mo ang takot, kahit nakakatakot, pero dyan magsisimula ang discouragement. Reason for discouragement, fear. Number 2, in verse 3 and verse 4, kung makikita natin sa verse 3, sabi po dito, okay, nagpatakbo-takbo si Elijah, naglakad-lakad si Elijah sa papunta sa ilang hanggang sa nagkaroon siya ng fatigue. O tinatawag nating pagod. Even before naman, marami nang pagod si Elijah. Papunta na siya sa iba't iba. Yung kanyang pagpe-perform ng miracle, napagod siya sa gawain ng Diyos, napagod siya sa buhay. Tapos, nung siya ay natakot, ang ginawa niya, nagpunta siya sa lugar ng ilang, sa wilderness, mainit, nakakapagod. Pangalawang cause of our discouragement, fatigue. Ito'y maaaring pagod ng katawan, pagod ng isip, or maaaring pagod na ng ating kaluluwa. Our body, our mind, and our soul. Sa ating pong buhay, yes, we won a lot of battles in this life. Katulad ni Elijah, we have many victorious situation. Marami na tayong napagtagumpayan. Health, finances, family problem, friends, social problem. Yes, we have won a lot of battles in this life. But every time we won, we spit something. It can be blood, sweat, strength. Parang mga boksingero. Kahit pa sabihin natin ang dami ng panalo ng boksingerong yan, pero dahil sa dami ng panalo, every time na lumalaban yan, na-deteriorate ang kanyang katawan. May bumubuhos na dugo, may mga mawasak na muscle, di ba? Ganon din po tayo eh. Nasa dami na ng victories na ating napaglabanan, minsan talagang dumarating yung time na nangihina tayo. You may say, I can do it before, but my strength is not like before. Hindi na ako katulad ng dati. I am tired of all battles. Ang tawag dyan is battle fatigue. At ang pagod, alam nyo, nakakapagpabago ng ugali. Pagpagod na ang isang tao, hindi lamang yung katawan, ang kanyang isip, ang kanyang kaluluwa, nakakapagpabago ng ugali. Kaya ito, papasok tayo sa strong discouragement. Kaya minsan pag napapansin nyo, minsan napapansin ko sa amin, may nagsasabi, bakit parang mama, hindi naman ganyan dati, minsan ganto-ganto, napapagod din eh. Minsan napapansin nyo, ang asawa nyo, ba't parang biglang nagbabago? Baka nung una, mild, hindi pa pinapakita, pero ngayon strong na. Ang next station is disability or disabling discouragement. Nakakapagod. Nakakapagpabago ng ugali. Pag ikaw may karamdaman, physically, kaya mahirap, although hindi naman sinasabi nating sobrang reasonable, pero minsan reasonable din. Kasi iba po yung may dinadamdam na kalusugan. Magagalitin, mainitin ang ulo. Iba yung may dinadamdam na pangangailangan. Kaya minsan kabataan, di nyo maintindihan bakit sobrang higpit ng magulang, sobrang ginigipit kayo. Maaring ang tolerance mo, kaya pa, pero sa kanya parang hindi. Natatakot na siya. Kaya ganun, na lamang, nagbabago tayo. At alam niyo po, and most of the time, sa mga takot na yan, sa mga time na we have fear, sa time that we have fatigue, doon tayo nagkakaroon ng mga impulsive decisions in life. Diba? Na ayoko na, mag-resign na lang ako sa trabaho, na ayoko na, i-break ko na siya, na ayoko na, aalis na lang ako. Doon tayo nagkakaroon ng mga impulsive decisions of life. Kasi yung decision na yon, yung decision na tayo ay takot, at yung decision na tayo ay pagod. Sapagkat gustong gumawa ng dyablo, gusto ng dyablo na gumawa tayo sa panahon, gusto ng dyablo na gumawa tayo ng desisyon sa panahon na alam niya na kung saan ang nagdo-dominate ng ating isip ay ang dyablo. At ang pagod, ito po ay napakahirap na sitwasyon. Kaya minsan nagre-reflect tayo sa ating buhay, pagod na ba tayo? Or minsan dapat tinatanong na rin natin ang ating mga kasama, ang asawa natin, kamusta ka? Pagod ka na ba? Diba? Mahal, pagod ka na ba? Pag sinabing oo, tanungin mo saan? Sa katawan, sa isip, o sa kaluluwa? Matakot ka pag sinabing sayo.
napapagod. Napapagod po tayo sa ating buhay. Pwede mong sabihin na ang babaw mo na, hindi, iba-iba tayo ng tolerance sa buhay. Lalo pa kung matagal na pala niyang kinikimkim, matagal na palang merong mild discouragement. Yung pagod, depende rin yan sa pagod. Merong pagod na mabilis lang. Kalimitan, katawan, okay na yan. Pag naitulog mo, pag naikain mo. Pero again, let's talk about the duration. Pero pag matagal na karamdaman, ibang pagod na yan. Matagal na pagod. Mapagod yung meron kang may karamdaman. Mapagod yung ikaw ay may karamdaman. Mapagod din yung mga nag-aalaga sa karamdaman. Mapagod yung ikaw ay tinutulungan. Mapagod din yung ikaw ay tumutulong. In every aspect of life. And it turns out, nasan level na ako? Nung una, mild. Pangiti-ngiti pa. Nung pangalawa, strong. Medyo tinamaan na talaga ako. Napapagod na. At yung pangatlo, disabling, discouragement. Another reason for discouragement, not just fear, not just fatigue, but even frustrations. Frustrations, failure, pero pag hiwalayin natin. Pag sinabing frustrations, the feeling of being upset or annoyed, na down ka, especially because of inability to change or achieve, look at the word, achieve something. It is a deep chronic sense of state of insecurity and dissatisfaction arising from unresolved problem. Okay? Focus tayo sa unresolved problem. Most of the time, when we talk about problem, ang solusyon dyan is our mind, intellectual problem. So yung frustrations, pag may mga problema sa iyong buhay na hindi mo kayang isolve, napoprostrate ka. Na para bang syempre, we're talking about intellectual problems, na parang meron kang solutions, may mga solution ka sa lahat ng problema, pero ito wala kang solusyon. Di ba? Kaya titingnan natin, yung fear, it speaks about our mental problem. Of course, galing sa puso, papunta sa isipan. Fear, it speaks about mental problem. Ito yung atake ng dyablo. Mental problem. Fatigue, it speaks about physical problem. Frustrations, it speaks about intellectual problem. Susukatin ng dyablo hanggang saan ang knowledge mo. Hanggang saan kaya mong magkaroon ng solusyon sa mga problema mo. Kaya pagka may mga problema na ine-expect natin, tama ito eh. May solusyon ako dito, pero bakit hindi nangyari? Pinagplanuhan ko naman, inayos ko naman, ginandahan ko naman, nag-aaral ako. Di ba? Meron akong mga achievements and goals in life. Meron akong mga masasabing credentials. Intellectually speaking, you are able, you have solution, pero hindi nangyari yun. Doon papasok yung frustration sa iyong buhay. So sa ating pong buhay, dumadaan yun, time na yun, na talagang minsan, we have unresolved problems. At pumapasok yung dissatisfaction at insecurity sa ating buhay, ang tinatawag nating frustrations. Pang-apat na problema, yung frustrations, more than that, is our failure. Failure. Okay? Yung failure po is our, okay? Our failure is our mental state. Okay? Mental state. Ang fear is emotional, ang fatigue ay physical, ang frustration is intellectual attack of the devil, ang failure is your mental attack of the devil. Although damay na ang physical, emotional, but it is the failure. Failure is the end of frustrations. Nung una, intellectual, physical, fatigue, body. Pero pag hindi mo lahat masolusyonan yan, the end up is failure. Ito po yung tinatawag nating seasons of fall. Fail. Parang wala, sablay ako sa buhay. Parang hindi maayos. I fail. Iba yung frustrations, may mga naiisip ka pang solutions, although hindi nangyari yun. But when you experience failure or discouragement, ito yung wala na. Finish na. Minsan, ginagawan ko pa ng problema kung paano i-recover yung aking grades, pero at this time, finish na. Yung aking trabaho, finish na. Yung aming relasyon, wala na, finish na. Yung aking anak, may mga failure moments tayo sa ating buhay na minsan pakiramdam natin, wala na. It can be meron pa, but you already accepted defeated. We raise our white flag, surrender tayo sa buhay because we felt we are failure. That is the source of discouragement. You know what? When you fail, when you lost sa ating buhay, every time you fail and every time you lost, Satan will not remind you of your victories. He wants you to stuck on your failures of life.
Pag tayo ay may mga failures, may mga frustrations, hindi papaalala sa'yo. Diablo nga nakapasok dyan eh. Okay? Diablo ang nasa isip mo. Pag tayo may mga failures, hindi sa'yo papaalala ng Diablo kung ilang beses ka nang nanalo sa buhay. That no matter how many victories we have, sometimes our losses screams louder than our victories. Kung titingnan lang ni Elijah, katatapos ko lang manalo laban kay Baalam. Yung apoy, pinababa ko mula sa langit sa tulong ng Diyos, yung tatlong taon at kalahati na hindi umuulan. Pinaulan ko sa pamagitan ng Diyos. Pero hindi naalala ni Elijah ang mga victories na yon. Because sometimes when you face failures, when the devil already have an inch of your life, the devil will not whisper your victories. Lagi niyang papaalala yung mga failures sa iyong buhay. Na minsan kahit patitingnan mo, may mga pagkakataon naman ng deliverance, may mga pagkakataon na minsan sinabi mo hindi mo na rin kaya, pero kinaya mo sa pamagitan ng Diyos. Pero pag nandun ka na sa disabling discouragement, wala na po ang lahat ng yon. You will not remember those deliverance of God. That no matter how many victories you have won, sometimes our losses screams louder than those victories. May mga time na magpapagpag ka ng kaunti. May mga time na sasaya ka ng konti. Pero it doesn't, okay? Hindi nakapagbubura ng iyong alaala that you are a failure. Reasons for discouragement, it can be your fear, it can be your fatigue, frustrations, and failure. What aspect of your life you felt you failed? Saang aspeto ng iyong buhay? Hindi lamang parang frustrated ka na parang hindi ko masolve. Ito parang, I already raised my flag. I failed. Pero tandaan natin lagi, it's not yet over until God says it's over. Our failure is not fate. Our failure is not fatal. And our failure is not final. Maaring meron tayong ine-expect na end, pero merong better ending na ibibigay ang Diyos. Maaring hindi natin maunawaan. But when we experience failure, this is part of our discouragement. Letter E, puro F, finances. Siguro, hindi man nabanggit na problema si Elijah sa finances, pero nandun siya sa ilang, iniwanan pa niya yung kanyang mga kasamahan, walang ayuda. Kaya nga nung pahuli, ang Diyos na mismo nagpadala ng uwak ba yun? Para siya ay pakainin. Finances, na problema rin siya, finances. Which is very common to us. Wala sa kwento, pero siguro nangyari po yun. Resources. If there's a problem, siguro do sa letter A to letter D, medyo nagkakaiba-iba pa tayo ng situation. But if there's a problem that is common to all and common to all people, I think it's financial problem sa bawat isa sa atin. Ang hirap mabuhay sa Pilipinas. Napakahirap. April 5, 2024, according to headline, our inflation rate is 3.57%. But I don't think so. Parang init lang yan. 40 but feels like 50. You know, inflation rate, halimbawa 10%, ibig sabihin, yung kita mo, yung sahod mo, lagi kang negative ng 10%. At magpapatong-patong yun after 10 months, kulang ka na ng 100%. Sapagkat hindi tumutugma ang ating wages sa ating mga pangangailangan. Napakahirap ng buhay sa atin. Financial, talagang napakahirap. Niisip ko, kung tayo namumroblema na, dalawa pa tayong kumikilos ng tatrabaho, biyaya na lang ng Panginoon. May mga members tayo, kita ko, isa lamang ang nagtatrabaho sa mag-asawa, paano sila nabubuhay? Biyaya na lang talaga ng Panginoon. Pero talagang napakahirap. Magbabudget, ano pang tatagtagin mo dito? Wala ka nang tatagtagin. Diba? Napakahirap. Kaya sa buhay na ito talagang isa sa mga nagkakos ng discouragement. At alam nyo sa Bible, even in the Bible naman, maraming nagagawa ang pera. Hindi natin ginodiyos ang pera, pero maraming nagagawa ang pera. Even the Bible says, money answereth all things. Maraming nagagawa. Alam nyo kung kayo ay may fear, mababawasan yan pag may pera. Kung kayo ay may mga fatigue, mga pagod ng katawan, ang mahirap kasi, yung may sakit ka na, wala ka pang pambili ng gamot. Di ba? Dobleng problema na yon. Pero kung may pera ka, at least, sige, pasok lang ng pasok sa ospital, saksak ng saksak, walang problema sa pera.
Ang mahirap kaya ka maraming frustrations sapagkat merong mga time na finances ang solutions. Of course, always through faith. But habang nasa lupa, even the Bible tells us, money answereth all things, if not all, many things. Kaya mga kapatid, mabigat. Finances. Diba? Kaya alam nyo ang mga Pinoy, masisipag naman eh. Kaya nga sa ibang bansa, tayo ang pinakamagagaling. Pero kahit anong sipag talaga, ang hirap umunlad sa ating bansa. Kaya I pray, the more you go to other countries, the more na nakikita mo, namumulat ka kung gaano tayo kakawawang bansa. Sabi ko nga, tingnan nyo ang mga bansa sa ASEAN na lamang. Lahat ng bansa pinupuntahan ng Pinoy para magtrabaho. Pero bihira ka at wala atang makikita na mga taga-ibang lahi na nagsisiksik sa atin para magtrabaho. Minimum wage ang bibigay, hindi nila titiisin. Diba? Kaya ang hirap, hindi natin masisisi, may mga OFWs, may mga umaalis, sakripisyo sa anak, sapagkat napakahirap mabuhay. Pero kung nabubuhay man tayo, sa kabila ng mahirap ang lahat na ito, biyaya na lamang talaga ng Panginoon. Ang dollar, kamakailan lang, halos magpi-58 na. Pabor ito kung ikay OFW from USA, padala ka ng padala, pero kung ikaw ay nandito, mas marami tayong apektado. Ito ang mahirap eh. Discourage ka na mentally, takot ka na, physically, meron kang fatigue, intellectually, meron kang frustrations, failure, emotionally down, sasabayan pa ng financially. Di ba? Pagka ganon, makakapagsabi ka na lang ng, oh my buhay. Pambihirang buhay. Ang hirap. Di ba? Eh, iba yung nagipit ka ngayon. Pero iba yung prolonged wilderness. Sino sa inyo nakakaranas nun? Okay? Kung tayo man ay nasa winter season, mag-ipon po tayo sapagkat hindi laging ganyan. Diba? Iba yung kakabayad mo pa lang, nag-iisip ka na paano mo ibabalik yung mga pinagbabayad mo. Diba? May mga ganun pagkakataon. May mga durable, kaya ko pa yan, may mga tolerable, pero may mga time na talagang frustrated tayo. And we felt failure. Fear, fatigue, frustrations, failure, finances, family and friends. Sabi po dyan, at mag-isang pumunta sa ilang. Nung una, may kasama pa si Elijah. Nung bandang huli, iniwan na niya. Social problem. Ito pang mahirap. Wala ka ng pera. May karamdaman ka. Pagod ka. Frustrated ka. Wala ka pang trabaho. Failure. Tapos sasamahan pa ng nag-away kayong mag-asawa. Ayan ang gusto ng Diablo. Iisa-isahin ko yan. Diba? Yung kakampi mo. Teka, may kakampi ka pa eh. May nasasandalan ka pa pag-aawayin kayo ng Diablo. Kaya be careful with that. Tingnan nyo kung nasang level na ang Diablo sa buhay nyo. Napasok na ba? Even your family? Eh syempre, nagkakainitin na yan pag mga pera-pera. Eh bakit ba bumili ka pa ng ganyan? Wala na nga tayo. Ayan na. Diba? Diba nangyayari yan? Eh ba't mo pinayagan si Tutoy na ganito? Yan na. Di kahit yung mga anak, mga tampuhan, family and friends. Kaya minsan, kung meron kayong kayang iwasan dyan, iwasan. Diba? Sa aming family, diba? Sama-sama kami sa isang bahay, minsan may mga problema, may mga kasiyahan. Pero pag may mga issues, minsan iniiwasan na lang kasi mahirap pang dumagdag. Iniiwasan ko magkaroon kami ng hidwaan ni Kuya Albert. Minsan may mga misunderstanding ni Jane kasi mahirap na dumagdag pa yan eh. Diba? Ang hirap na dumagdag pa yan. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, minsan nangyayari talagang inaatake rin tayo ng Diablo. At ito yung pinakang pundasyon ng ating tahanan pag family na pasok na. Sabi nga, iba yung laban na may kasama ka pa. Pero si Elijah, sabi dyan, nag-iisa na lang eh. Noong una, may mga kawal pa siya, may mga tauhang kasabay, nag-iisa na lang. Family and friends problem. Kaya mga mag-asawa, sikapin nyo po, tumindig kayong magkasama sa problema. Pag-usapang mabuti. Kung siya man ay may mga nasabing mali, kung meron mang mga desisyong hindi naging tama, fatigue, pagod eh, fear, takot eh. Siyempre frustrated, hindi niya na nga masolve. Unawain ang bawat isa. Kung ikaw ay mas may pangunawa, unawain. Kaya napakahalaga sa mag-asawa, parehas may pananampalataya at parehas naglilingkod sa Diyos. Parehas may malawak na pangunawa sa kalooban ng Diyos. Kaya kung nag-iisa lang tayo, parang ang hirap. Pagka ikaw ay down, hindi maunawaan ng iyong kapartner sa buhay. That's why you pray for them, both of you. You stand together. Parehas kayong tumitindig.
Mag-unawaan at huwag nang dumagdag pa. Mga kabataan, kung may mga nasesense kayong problema sa bahay, mapapansin yung umiinit ng ulo ng mga magulang, huwag nang dumagdag pa. Sapagkat nasa strong discouragement na. Family problems. Umiwas sa mga karagdagang problema at discouragement sa buhay. Panghuli, fear, it speaks about, emotional problem. Fatigue, it speaks about physical problem. Frustrations, intellectual problem. Failure, mental problem. Finances or financial problem. Family and friends speaks about our social problem. Ang pinakang huling pababagsakin ng dyablo sa buhay mo is your faithlessness or your faith spiritual problem. Ang pinakang huling stronghold ng dyablo, kumbaga sa mga poste, tapos na, nakapasok na ako, fear, fatigue, frustration. Family, wala na rin. Yung pag na-disable na ng dyablo ang pananampalataya mo. Nawalan ka na ng pananampalataya sa buhay. Disabled. There was a time in your life that you don't just doubt God, you deny God. Ayaw mo na. Wala rin naman nangyayari sa iyong buhay. Wala rin naman nangyayari sa mga panalangin. Ang haba na nito. And may I tell you, that is the last stronghold of the devil. Sapagkat alam ng dyablo, hanggat may kapit pa to sa Diyos, hanggat may pananampalataya pa to, babangon to . Pero pag yun ang nakuha na ng dyablo, your faith, and you became faithlessness, that's the time that the devil already destroyed your life. He wants to steal, mild. He wants to kill, a strong discouragement. But he even also want to destroy your life. Kaya mga kapatid, sa mga tagpong buhay ng ito, anong rank? Anong level of discouragement meron ka? Ano yung mga dahilan? We will continue sa mga next season. Ano yung remedy? Yun ang pinakamaganda . And I'm studying this, Lord, hindi pwedeng ma-disable, hindi pwedeng matigil, hindi pwedeng nakaupo lang tayo, hindi pwedeng mawala ang vision, hindi pwedeng hindi babangon. Ano yung remedy for discouragement? We will talk about the remedy because we need the remedy. But for now, let us be still and trust God. The song says, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still because know you are God.